Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Pag-usapan natin itong si Vice President Inday Sara Duterte. Binatikos na ito ng mga dilawan, mga haters ni Vice President, no? Tungkol nga dito sa confidential fund sa pre-post nitong si Vice President, no? Pre-post pa naman ito, no? Pre-post ito ni VP Sara sa Congress at sa Senado. At yung pre-post niya ay 500 million pesos na confidential fund. So dito siya binatikos ng mga dilawan. Alam niyo naman na yun lang naman ang kanilang laging binabanat kay VP Sara na confidential fund, na ito raw si former Vice President Leni Robredo wala ngang confidential fund dati kay former President Duterte. Okay? So yan ang hindi binigyan ng confidential fund itong si Vice President Leni Robredo sa panahon ni former President Duterte rin. Okay, di ba? So yan, yung mga haters dito, no, yung mga ayaw kay VP Sara, kinumpara siya ni Leni Robredo. Na ito raw si Leni Robredo noon na siya pa ay Vice President, transparent raw dito sa mga usapin ng mga expenses, no, sa VP. Dahil diyan sa confidential fund na yan, no. So maipapakita akong video sa inyo tungkol dito na in-interview itong si VP Sara tungkol nga dito sa confidential fund, okay? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube, okay? Para kakalat naman ito sa taong bayan. So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, visit Overdose Coffee of Dumaguete City. Okay? Masarap yung kanilang coffee. Meron silang hot and cold coffee. At kayo na, tikman nyo ng coffee nila. So malapit ito sa Philtrust Bank sa Silliman Avenue. Okay? Overdose Coffee. Okay. So balik tayo dito sa ating main topic. Ito ngang si VP Sara na binatikos ito ng mga dilawan at ayaw ipagtanggol natin itong si VP Sara, no? Dahil dito sa confidential fund. Yan, i-play natin itong video at magre-react tayo sa mga sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Play. Ma'am, while po naghahanda ang DepEd sa mga activities, meron po mga groups na nag-criticize for asking again. So, criticize siya ng ilang mga groups. So, alam nyo na kung sino itong mga groups na ito. Ito yung mga kumukontra lagi kay VP Sara. Giving confidential funds for the department. Ano po mensahe niyo sa mga grupong question po? With regard to the confidential funds, we leave it to the decision of Congress, the House of Representatives, and the Senate. Basta kami nag-propose kami, iwan namin sa kanila ang decision. Why is it important for the DepEd? Because education is intertwined with national security. Napakahalaga na we mold children who are patriotic, children who will love our country and who will defend our country. Thank you. Paano gagamitin yung fund? Yung family breakdown, saan napupunta ko yung Ayan ha. Kinukulit siya ng mga media tungkol dyan sa confidential fund. Itong si VP Sara, pilit pa rin niyang in-explain sa kanila na that is confidential talaga. There is a joint memorandum circular with regard to confidential funds. So nakalatag doon kung paano siya gagamitin, nakalatag din doon kung paano siya i-liquidate. And sa mga nagsabi na mga dilawan haters dyan kay VP Sara, nakalatag lahat kung ano ang gagawin, no? Pero yung iba, hindi yan dapat i-detalye. I-explain ko mamaya tungkol dyan sa bakit yan confidential. From the word itself, confidential.
By its nature, it's a confidential fund, so we cannot discuss kung paano siya. Confidential nga eh. Kaya nga tinatawag na confidential fund because there are some guidelines to follow for security reason. Ginagamit sa operations. Maraming salamat. Okay, so i-explain natin ito, okay? Para klaro ito lahat, no? So, yung mga pambabatikos dito kay VP Sara, no, na walang magawa dahil inggit sila sa panahon ni Leni Robredo, walang ganitong binigay na confidential fund itong si Leni Robredo. Sa pagkakaalam ko, hindi talaga bigyan itong si Leni Robredo ng confidential fund noon dahil lagi itong kumukontra kay former President Duterte. Oh, ito lang yung vice presidente na laging kumukontra sa kanyang presidente. Oh, kaya hindi, sa tingin ko, hindi ito nabigyan ng confidential fund o budget ng kanyang opisina. Okay? So wala na kayong magagawa dyan. Walang tiwala sa iyo itong si Leni Robredo, hindi nakapag nabigyan ng confidential fund. Pero itong si Vice President Inday Sara Duterte, meron itong confidential fund ngayon dahil nga hindi niya kinontra ang ating presidenteng Bongbong Marcos at malaki ang tiwala ni Presidente Bongbong Marcos dito kay VP Sara as well as sa Congress at sa Senate. Pero ang sabi ni Vice President Inday Sara Duterte, bahala na ang Senate at ang Congress na mag-decide kung bigyan siya dito ng confidential fund. Okay? Hindi naman siya pinipilit yan. Kaya nga natatawa itong si VP Sara, hindi niya pinipilit, hinayaan niya ang Congress at ang Senate na i-approve yung confidential fund. Kaya nga nag-propose siya na i-approve ito. Okay? So naghihintay lang ang ating vice presidente at and hopefully itong confidential fund na ito ay ma-approve ng mambabatas, Congress at Senate. Okay? Kasi dadaan yan lahat yan eh. Di ba? So, sa mga kumukontra dito kay Vice President Inday Sara Duterte sa confidential fund, ang tanong dito, ano ba ang confidential fund? Okay? Yan ang malaking tanong. Bakit yan confidential? Okay? So, ito yung ni-research natin, what can confidential and intelligence fund be used for? So, yung ating titirahin dito na i-explain, yung confidential fund lang. Kasi, yan naman ang pambabatikos nila kay VP Sara. Okay? So, according to the 2015 Joint Resolution, confidential funds can only be used for the following expenses. Okay? Ang confidential fund ay dito ito ginagamit, okay? Pero hindi ito detalye ha, this is in general. Purchase of information necessary for the formulation and implementation of program activities and projects relevant to national security and peace and order. So from the word itself, national security and peace and order, talagang confidential siya. Hindi siya pwedeng sabihin. Okay? For national security. Alam nyo ba kung ano yung national security sa mga dilawan dyan, na mga pinklawan? Oh. Malaking ano to. Oh. So, ang national security is very important talaga. Especially na when it deals sa security ng ating mga officials, government officials. Okay? Rental of transport vehicle related to confidential activities. Confidential activities. Hindi pwedeng sabihin. Okay? Oh. Ano ba yung mga transport vehicles? Hindi natin alam. Ito yung expenses for the transport sa ating vice presidente. Okay? Pag-transport ng kanyang mga ginagawa araw-araw bilang DepEd Secretary. Kasi yung trabaho ng DepEd Secretary, kailangan mabilis yung aksyon
na makapag-transport ka ng iba't ibang lugar, no? Para mabilis yung galaw. Okay? Na hindi pwedeng sabihin dahil nga sa security issues dito. Oh. 'Di ba? Kahit nga schedule ng Vice Presidente, hindi pwedeng sabihin kung saan siya pupunta kasi security nga. Okay? Rentals and incidental expenses related to maintenance of safe houses. From the word safe houses, that's still confidential. Safe house nga. Hindi pwedeng sabihin kung saan yung mga safe house na yan dahil yan, buhay yan ng mga ating mga government officials na seguridad nila. Kaya nga confidential. Purchase or rental of supplies, materials, and equipments for confidential operations that cannot be done through regular procedures. Hindi pwedeng gawin sa mga regular na paraan, no? Without compromising the information gathering activity concerned. Again, hindi pwedeng sabihin dahil kung sasabihin nyo ito, no? Alam nyo naman kung i-transparent ito, alam naman natin, mayroong mga kontrapartido, kontrapolitiko, no? Kaaway sa politiko, hindi pwedeng sabihin, confidential pa rin. Baka gamitin ito ng ano. Pero hindi ibig sabihin na ikukurakot yung pera ng confidential fund because at the end of the day, meron pa rin yung what do you call that one? Nakalatag pa rin yun, nakalista pa rin yun, yung written report ng liquidation ng lahat ng expenses. Pero as of now, hindi yan pwedeng sabihin. Okay? Payment of rewards to informers. Okay? Itong mga informers na ito, hindi din pwede itong isa publiko. Ano? Payments of rewards. Pero at the end of the day, again, nakaliquidate yan lahat. Transparent pa yan, pero hindi yan pwedeng isa publiko. Kung meron mang sigurong pwede, but yung seguridad pa rin ng ating mga government officials at ang mga tauhan ang most priority dito, no? When it involves sa kanilang buhay. Okay? So, uncovering and preventing illegal activities that pose a clear and present danger to agency, personnel, or property. Ayan, ha? Klaro yan. Or other facilities and resources under the agency protection done in coordination with appropriate law enforcement agency. O from the word, protection. Kaya nga, sa mga agencies, i-protect ito, no? Especially itong mga sa mga mapapahamak sila sa danger. Confidential fund. So at least hindi man natin lahat na explain ito by detail, may idea na kayo bakit ito tinatawag ng confidential. Okay? Confidential. Pero hindi ibig sabihin na hindi ito i-liquidate. Liquidate pa rin ito. Liquidated. Pero hindi pwedeng isa publiko ang ilang mga bagay nito for security purposes. Okay? So sa mga haters dyan, sa mga pinklawan na laging bumabatikos dito kay VP Sara, wag lang kayong batikos ng batikos without even knowing what's the reason behind bakit tinatawag siyang confidential fund. Yun lang naman ang alam nyo eh. Batikos. Okay? So, ayan, in-explain niya ni VP Sara na ito ay proposal pa lamang at naghihintay lang ang Office of the Vice President kung i-approve ito ng Congress at Senate. Kung hindi, wala siyang magagawa dyan. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. Pag-usapan natin ito sa comment section, ano ang masasabi ninyo. Okay? I-like, i-share itong video na to para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.